Congratulations po sa inyong lahat. Dahil walang pagod kayong kumakayod para sa kalusugan ng mga Ilonggo at sa pagtupad ng universal healthcare. Palakpakan po natin muli kayong lahat. So, ngayong araw, 23 days na lang, Pasko na. O, lumabas na, kumakanta yung kasimanwa natin, si Jose Mari Chan. 23 days na lang, kaya batiin ko na rin kayong lahat ng malipayang na Pasko. No? Batiin nga po natin ang ating ka-table ng malipayang na Pasko. Yan. Ayan, maraming year na rin yata. Mapalad po tayo. Merry ang ating Christmas. Pero alalahanin natin ang ating mga kasimanwa na nasalanta ng mga nagdaang lindol at bagyo. Marami sa kanila, hirap pa rin makabangon at nangangailangan pa rin ang ating tulong. Ipagdasal natin sila at magpaabot tayo sa kanila ng tulong. Tutal, sabi nga po ng isa pang kanta, bukod sa Whenever I See Girls and Boys, sabi ng isa pang kanta, Give Love on Christmas Day. Ultimately, love is what moves us to create positive change in our communities and to uplift our kababayan, especially the most vulnerable. Kaya nga po, bilang tayo'y mga lingkod bayan, nagsusumikap tayong lahat na pagandahin ang buhay nila, lalo na pagdating sa mga serbisyong pangkalusugan. Health truly is wealth. Pero sa kasamaang palad, medyo kapos pa tayo dito, ang ating bayan, ang ating bansa. Wards are overcrowded all over the country. Facilities are understaffed. Budgets are stretched thin. Klaro po sa akin, sa ating lahat, marami pa rin tayong kailangang ayusin. Ngayong nabigyan po akong muli ng pagkakataong manilbihan bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, ay, salamat din. Happy man ko. Kaisa ninyo ako sa misyon natin na tuparin ang pangako ng universal healthcare. When we passed the UHC Act, of which I'm proud to be an author, we made a commitment to every Filipino. Quality and affordable healthcare wherever they live. Para magawa ito, kailangan nating tiyakin na ang pondo ng UHC ay stable, protected at mission-driven. Kaya nga po ako bumoto ng no sa 2025 budget. Hindi ko kayang pumayag sa isang budget na hindi sapat para sa matupad ang pangako natin sa ating mga kababayan. Kaya rin ngayong nasa Senado na ang 2026 budget, talagang pinaglalaban ko na maibalik ang pondong inalis sa PhilHealth. Yes. Kahit pondo talaga yan para sa PhilHealth. Kag sa mga miyembro ng PhilHealth, tayong lahat. Top priority ko ngayong budget deliberations ang pagpondo sa kalusugan. Kasama po dito ang infrastructure, equipment, at dagdag na operating funds sa mga health facilities ng mga LGU, pati na ng DOH. Tinutulak ko rin ang pag-rationalize ng bed capacity sa mga public hospitals para DOH na mismo ang mag-determine ng kanilang bed capacity at service capability. Mga health bills din ang kasama sa aking priority legislation ngayong 20th Congress. Isa na dito, ang Magna Carta for Barangay Health Workers para, yes,
Diba? Mga partners talaga natin sa bawat LGU. Magna Carta for Barangay Health Workers para maalagaan natin sila ng mga unang touch points ng ating mga kababayan sa serbisyong pangkalusugan. Sinusuling ko rin na maitayo ang Philippine Geriatric Center para matutukan ang kalusugan ng ating mga lolo't lola. Gusto ko rin palakasin ang Anti-Hospital Detention Act para hindi na i-hostage ang mga mahihirap na pasyenteng hindi lamang makabayad. Napagtagumpayan na natin ang pagpasa ng Mental Health Act dahil tulad ng nabanggit ni Dr. Quinyon. Pero kailangan pa nating palawigin ang mga mental health services, lalo na sa mga eskwelahan, para matulungan natin ang maraming kabataang may mental health concerns. Kaya po, talagang sinusubukan kong maabot ang mental health services sa lahat ng mga estudyante natin mula grade school hanggang kolehiyo sa pamamagitan ng pagtutok sa implementasyon ng Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotions Act at pagpasa naman ng State and Local Universities and Colleges Mental Health Act. Lagi ko pong sinasabi, walang kalusugan kung walang katarungan. Hinding-hindi natin mapaghiwalay ang kalusugan, kapayapaan, at hustisya. Lahat po yan ay magkakarugtong. Kapag may maayos na ospital, ligtas na kalsada, pantay na oportunidad, mas masaya at mas malakas tayong lahat. Magkakasama po tayo sa adhikaing ito. Kaya sa inyong lahat na nandito ngayon, madamogid nga salamat sa inyong ginagawa para sa kalusugan ng Iloilo at ng buong bansa. As we approach Christmas, may we continue to bring healing, hope, and dignity to every Filipino home. Together, let us keep building a health system that our people deserve. Together, let us heal, lead, and serve faithfully and fearlessly. Padayon at mabuhay.